Let's put ourselves in the presence of the Lord. Let's pray the Holy Rosary. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in His Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered and Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. At the third day, He rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. as it was in Jesus, now and forever. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those most in need of your mercy. The first sorrowful mystery, the agony of Jesus in the garden. Thank you, Yahweh, for the improving health of our beloved Pope Francis. Thank you that he is no longer in imminent danger. As he continues to recover in the hospital, help the doctors, nurses, and medical team who care for him, and help him to heal quickly. In this mystery, we also pray for healing and good health of all Kapatiran, our families and loved ones. Cover with your precious blood, O Jesus, our little baby, and grant them good health and protection every day. Them, Andrea, Josette, Aliyah, Faith, Calix, El, Art, Alonso, Maisi, Angela, and Michaela Avery. We thank you for the healed improvement in Sis Ines Palmado's condition and continue to claim her miraculous complete healing and deliverance. We also pray for continued healing for Efren Boriano Jr. and for fast recovery of Kate and Enrique Casio. Healing and healing so for everyone who is sick, especially those in the hospitals right now, and those who are suffering from cancer and other serious illnesses. Honoria Unita, Dolor Albar, Kathleen Angeline Bernabe, Amorfina Ganas, Emily Sereno, Impa and Neville Matgill, Miling Ramos, Marjorie Ferrer, Winnie Cagado, Mark Chapman, Evelyn Bacante, Dixon Cruz, Brother Raoy de los Reyes, Father Sherwin Lapaan, Franz de los Santos, and Julia Nang. Complete healing for Sis Crisette Ramos, Myrel Jusera, and Mayette Villanueva. Claiming complete healing for Liam Biernes from muscular dystrophy. Healing for Brother Jester from hyperthyroidism. Praying for fast recovery and continuous healing for Vea Bautista. Sis Maricel Linguist, Silvira Restoro, Pino Ramos, Pepe Agudelo, Soledad Ramos, Risa Ramos, Milagros Yukon, Boyat Poson, Danila Timayogan, and Nita Peche, Maricel Pormasidoro, Rosalina Manalo, Raquel Mariano, Celia War, Maddox Benate,
Camille Kalingasan, Frank Organo, Junmar Toleran, Rocky Dumbog for clear and good result of Ariel Bautista's Medical Laboratories. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Let's not take temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead us also to heaven, especially those most in need of your mercy. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. The second sorrowful mystery, the scourging of the pillar. As we pray the second mystery, we lift up everyone who needs help here in New Zealand. Visa approval, tokens for visa applications, new business opportunity, and financial freedom. Successful job applications and interviews for Cicely Marino, Cis, Cis, Cis Chacheres, and victorious approval of work visa for Cis-Lenian and visit visa of all our relatives who wants to come to New Zealand. We also ask you, Lord, to open the heavens and give early to Akoya, Brother Diago Delo, and Sis Nakayubel another chance to return to and work in New Zealand. Praying for approval of permanent resident visas and citizenship of all Kapatiran and residency pathway for Brother Lope, Brother Gister, Brother Armando, Brother Dixon, Brother Rodel, PCM and Afro Brothers, and all Kapatiran currently on work visa. Bless the companies we work for. Bless our jobs and working hours so we have more time to serve Yahweh and the wine. Praying for NGQA and
teaching counsel upon for sisters and leaders, and Sister Lorraine Plancia. Grant a blessed smooth and oh, grant a blessing and for his medical immigration to Brother Cyril, and special prayers for successful passport issuance from Nanay Marical Tuman. Our Father who in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, for shall world without end. Amen. Almighty Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those most in need. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. The third sorrowful mysteries, the crowning of thorn. For the good health, guidance, and protection of Pope Francis, Cardinal Tang, and Brother Max Villarde, our servant leader, all the clergy, missionaries, and preachers who are spreading the good news, restores the ability, Brother Mike, to speak clearly, revive all who are increasing spiritual dryness and healing those who have been hurt, strengthen the weak and enlighten who are confused. We are entrusting everyone who needs to make major decisions in their life, that you take the lead and infuse the life guidance of your Holy Spirit. We pray for wisdom, anointing, strength, and divine guides for the leaders of our vineyard in New Zealand. Sis Sonia, Sis Brother KR in Auckland, Sis Josie, Sis Banji in Mayfield, Sis Jane, and Sis Sherry in Hamilton, and our preachers who you have called to be proclaim your word boldly and mightily.
Brother Grace, Brother James, Brother Ari, Brother Ray, Brother Ronnie, Brother Arman, Brother Chris Ryan, Brother Romaviel, Brother Armando, and training preachers, Brother Aaron and Brother Leo, as well as our ministry leaders, Bro Aris, Sister Lani, Brother Ray, Sister Dine, Aya, Sister Claire, Chris, and Sis Rachel Mullins. Help us to serve humbly, joyful, wholeheartedly, and triumph amid trials and temptation. Second dedication, musician to Hamilton Cell Group, who committed to the Gawain special prayers for the Filipinos in New Zealand, that they will be shielded from attacks of the enemy, be strong against temptation and trial. Bless our parish priest, Father Austin, St. Mark Parish, for continued support El Shaddai community. Our Father who art in heaven, thy kingdom come, Give us this day our bread, to forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not to temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is In Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in our hour of death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in our hour of death. Amen. Mary, full of grace, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Praise the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, praise the Lord is with you. Blessed are you among women, and the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Mary, praise the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. To the Father, to the Son, it was now and ever shall be, world without end. Amen. My Jesus, forgive us our sins, spare our hearts of men, also the good, especially those who Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. The first sorrowful mystery, carrying of the cross. We pray for love, unity, and sinning of
families, safeguard and sanctity of marriage, and help couples who are going through challenge in their marriage, as well as parent, children, and sibling relationships that are going through conflict. Bless all our children. They may grow to be humble, respectful, kind, fearing, to be blessed with divine knowledge, wisdom, understanding, and work from our family and loved ones in the Philippines. Good health, protection, praying for healthy pregnancy and safe delivery of Sister Ale, Sister Beng, Sister Clarice Basinal, Sister Marcel from Mornhill, Sister Joanne Garcia, and the normal and health condition of their babies. Our Father, who is in heaven, holy is your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who trespass against us. Saint Mary, pray for us sinners, and Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. and then look like Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. the Lord, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. O Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary, Mother of God, pray for our sinners now and at the hour of death. Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Mary, Mother of God, pray for our sinners now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. My Jesus, forgive our sins. Ave Maria. Amen. Ave Maria. The fifth sorrowful mystery is the crucifixion and death of Jesus. We pray for Brother Armand, Sis Juliet, and all their kids and grandchildren, and all their prayer intentions. We thank you, Lord, for giving them another answered prayers with regards to their citizenship, especially Sis Juliet and Ate Kim and Kuya Andy. Bless their life in New Zealand and bless all their plans and the desires of their heart. Grant them abundance in faith, hope, love, good health, material provision, divine protection, and happiness. We declare answered prayers and blessings to their house and bless everyone who goes in and out of the doors. May you use their home for your greater glory.
We claim an abundant life for all the Kapatiran filled with good health, healing, spiritual blessings, divine provisions, and overflowing peace of mind and heart. Help us to be more prayerful, to be more merciful and kind to our neighbors, and to be more diligent and committed in our service in your gawain. Grant us the grace to be strong and steadfast in our faith, be filled with hope despite the challenges that we face in life, and be focused only on you, Lord. Special prayer for the world peace. We also lift the intentions of all our other brothers and sisters who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries in the month of March, claiming your blessed anointing for a grace-filled and victorious opening. We thank you, Lord, for the victorious opening of our new of the new outreach prayer group in Morrinsville, Matamata, that was held last Saturday, and everyone in that place has been filled with blessings. We thank you, Lord. We offer in prayer our beloved country, the Philippines, for a peaceful and honest election and campaign, that leaders of integrity and pure intentions be elected into office. We claim, Yahweh, that the housing laws in New Zealand will change in our favor. Property prices and interest rates will drop. House purchase will be simplified and affordable, and all the Kapatiran will be able to purchase our own houses. We pray for the eternal repose of the souls of our departed loved ones and all the souls in purgatory. Let us all pause in silence to pray for our own personal intentions. We claim victory in Jesus' most powerful name. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Granted to our daily bread and forgive us our trespasses. If we forgive those who trespass, and lead us not into temptation. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of thy mercy. Ave Maria. Ave Maria. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail of our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, the most gracious advocate, your eyes of mercy towards us, and after this exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God. Worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, surely begotten Son, by his life, death, and spirit, has purchased for us the reward of eternal life. Grant this we pray, that by the exceeding of his mystery, the Holy One of Mary, of the Blessed Virgin Mary, we may receive what he contains, and obtain what he promised. For the same Christ, our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. May the blessings of the Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon us and remain always with us. The Memorare. Remember, Remember O most from that never was its own. The demon of the Lord turns in spite of this confidence, I fly unto you. O Virgin of Virgins, my Mother, to you I come, before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in your mercy, hear and answer me. Amen. Queen of the Most Holy Rosary, Queen of the Most Holy Rosary, Queen of the Most Holy Rosary. blessed. Mga kapatid, itungo po natin ang ating mga muka upang maramdaman natin ang presensya ng ating Panginoon through the Holy Spirit, na kung nasaan man tayo, nasa studio man, nasa Facebook Live, nasa Zoom, nasa kanya-kanyang mga tahanan, sigurado ko na pinalilibutan tayo ng mga anghel at ng Holy Spirit upang walang gumambala sa ating gabi ngayon. O Lord, we thank you for giving us this opportunity that despite of what is happening to most of us na hindi magaganda ang pakiramdam, eto pa rin po kami. Nasa inyong piling. Dahil alam namin na ikaw lang po, Lord, ay sapat na upang gumaling kami. Ikaw lang po, Lord, ay sapat na para maging masaya kami sa buhay. Panginoon, maraming salamat sa pagbigay ng mensahe ngayong gabi, na kung saan namin pagsasalu-saluhan, na kung saan pinapaalala mo na naman sa amin na ikaw lang, O Yahweh, ang aming Ama. Ikaw lang, O Jesus, ang aming guro at wala nang iba. At maraming salamat sa gospel ngayon, na kung saan pinapaalala niyo po sa amin kung paano ang maging tapat na lingkod, na hindi namin dapat unahin ang sarili namin, kung hindi ang kapakanan ng iba.
Ngayong gabi, Lord, alam ko marami na naman po kaming matututunan na kahit gumagawa ang kalaban ng paraan para mahinto kami, na andito po kami, sama-samang nananalangin. At lahat ng mga hindi magandang pakiramdam na namin, si Bea, ako, si Brother Ryan, si Sisbeth sa kanyang braso, at lalong-lalo na po si Crisette na nasa hospital ngayon. Lord, hindi kami kailangang mangamba dahil alam namin na hindi nyo kami pababayaan. Alam namin na mahal nyo kami at alam namin na kami ay gagaling na po. Maraming salamat. At ngayong gabi po ay lalo nyo pong tulungan kami, gabayan kami through your Holy Spirit na maisapuso namin at maisagawa namin kung ano man po ang mapupulot namin na mensahe niyo po ngayong gabi. Hindi lang po ito magtitigil sa ngayong gabi dito sa intercessory na to, kung hindi po ipapalaganap po namin ito sa aming pamilya, sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kaopisina at kung saan man po. Tulungan niyo po kami. Gamitin niyo po kami sa pang-araw-araw upang ang ibang tao rin po, ang ibang kaluluwa ay maramdaman po na ikaw ay buhay sa aming buhay. Kaya po, Lord, ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na kami dahil po alam po namin na magiging successful po itong gabing ito sa amin. Amen. Mga kapatid, patuloy po nating awitin ang promise ng ating Panginoon sa atin, ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala. Siyang naghangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid, ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood, iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahin ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot.
Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay mapagkumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus sa gabing ito, sa pagkakataon na binigay niya sa atin na magkasama-sama ulit. So, bago po tayo magtuloy-tuloy, i-greet po muna natin ang mga nasa studio. Sarap nyo, dami nyo dyan ah. Hello po, na-miss ko kayo. Pati na rin po yung mga kapatid natin na nasa ibang lugar, yung mga nasa Napier, si Josie, hello po, si Sis Annie, magandang gabi po. At meron pa bang taga Napier tayo? Ayun. At syempre, si Sis Banchi, ikaw ba to, Sis Banchi? Galaxy S20 FE? Ayun, kilala na kita. Tapos, pati na rin po ang ating mga kapatid sa Hamilton. Ang Barba family, Inocilias family, at si Rayson pala, nasa Napier ka pa rin ba, Race? Kuya Rayson, thank you for joining. And also, yun, yung si Sis Nympha from, saan nga to, Sis? Helen, Morrinsville? Tama po? Mata-mata po. Mata-mata, Sis Nipa. Thank you po at salamat po sa sa ano natin po sa nung Saturday. Very, very blessed po ang halos lahat po. At we're looking forward sa susunod po natin na gawain po or outreach po doon sa inyong lugar po ulit. And of course, ang ating mga kapamilya, kapatid dito sa Auckland. Hello, hello po. At syempre, ang ating kapatid, ang Ramos family na nasa hospital, prayer, ang panalangin po namin sa kagalingan ni Crisette. At sigurado po lalabas na kayo dyan kasi magaling na si Crisette. Yan po. Amen. Salamat po. Sige po. So, magpatuloy po tayo sa pagbabasa ng ating gospel po for today na walang ibang magbabasa kundi ang may-ari ng bahay. Brother Armand, ikaw na po ba magbabasa or si Sis Juliet or si Sis Kuya Andy? So, sige po, kapatid, tayo para ito po ay ang po sa kay St. Matthew chapter 23 verse 1 to 12. Babala laban sa mga riba at kaparutin. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa kanyang mga iskriya at sa iyo ang ikilalang pagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya gawin niyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinagawa ang kanilang pinapangarap. Nagbitin sila ng mabigat na dalahin at ipinapasahan sa mga tao. Ngunit ang daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang gawa. Nilalaparan nila, pinakikiri at nahabaan ang kawit sa gaya ng kanilang mga dami. Ibig nila mga upang ang dangal, tigil, at sa mga tanging luklupan sa mga sinaluban. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawag, ngunit kayo, huwag kayong tataguro sapagkat isa ang guro. Kayo lahat ay magkakapil. At huwag ninyo maging ama ng mga tao sa lupa sapagkat isa ang inyong ama.
ng Ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat isa ang inyong tagapagturo ang saya. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maglingkod. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon Hesus Kristo. Glory na namin, Panginoon. Ayun. Maraming salamat po, Brother Arman, sa pagbasa ng magandang balita po ngayon, no? Truly we are blessed kasi po pinaparating sa atin yung mensahe ng ating Panginoon. Yung mga babala, pinapaalalahanan tayo. I remember the last time na facilitator din ako, isa ring babala yun, babala ng lebadura naman. At may sakit din ako, kasakit din ako noon. Pero this time, hindi natin hahayaan na mahinto ang ating mga dapat na gagawin para sa ating Panginoon dahil lamang sa sakit na yan. Dahil alam natin ang Panginoon ang magpapagaling sa atin. Ayun. Pakilapit na lang daw po sa magsasalita yung phone mo, Kuya Andy, para mas marinig po ng sa studio, sa Zoom at Facebook Live yung kung may magsasalita po sa inyo. So, dito po sa gospel na to para sa akin po ay may dalawang pwede nating pagnilayan ngayong gabi. Yung unang part po na kung saan ang sinabi ng Panginoon is we have to listen and follow what the teachings of yung mga nakakaaral or nakakaalam, which is yung pariseo at mga scriba, na sila yung nagpapatupad ng mga batas ni Moises, pero ang pinakababala sa atin dito ng ating Panginoon is that we have to discern kung kailangan ba natin silang i-follow o hindi. So, kung ihahantulad po natin sa atin sa ngayon po, itong mga pariseo ito or yung mga kung sino yung a-advise or nagsasabi ng mga napag-aralan nila tungkol sa katuruan ng ating Panginoon is ang ating sa ngayong panahon ay ang ating mga pari at ang mga preachers na kung saan nag-aaral talaga sila para sa word ng Word of God. Pero ito po kasi kahit noon na-experience ko na po ito na ang iba po sa atin, lalo na po sa mga nagsisimba sa atin, pag ang pare sa parishioner natin ay nagkaroon ng skandalo, nagkaroon ng chismis, nagkaroon ng something na hindi ka nais-nais. Ang tendency natin is hindi na ako magsisimba. Kasi bakit pa ako magsisimba? Yung nagtuturo nga. Tingnan mo yung ginagawa. Ito po yun. Ganito po yung sinasabi ni Jesus. Na walang masama sa sinasabi nila. Kasi every time po na magsasalita naman sila, sila ay ginagabayan ng ating Holy Spirit. Pero tao rin lang sila na minsan nakakalimot, minsan natutukso, minsan nagkakamali. But sabi nga ng ating mga preachers sa atin, kung natatandaan ko pa, na hindi dapat natin ituon ang ating faith sa tao. Kung hindi dapat sa itinuturo nito, sa Word of God na nakukuha natin sa kanila, sa pakikinig sa kanila. So, yun po yung una, yung discernment po. Yung pangalawa na pwede nating pagnilay-nilayan dito is yung second part po na kung saan sinasabi ng ating Panginoon na we should remain humble. Na kung ang Jesus nga naparito upang mag-serve, hindi pagsiserve, naparito ang ating Panginoon upang mag-serve sa atin at hindi siya yung pag-serve
Tama ba ako? Kasi si Panginoong Hesukristo ang parang napakagandang example po talaga ng humility, no? Kasi although siya ay isang Diyos, pero never niyang pinangatawanan na pinakita sa lahat ng tao, ipiramdam sa tao na, hoy, Diyos ako, kailangan sambahin niyo, kailangan uh, i-serve nyo, kailangan, alam niyo yun? Hindi eh. Nung pumarito po siya, alam niya na po yung kanyang misyon sa mundong ito. Ito ay ang pagsilbihan ang mga tao upang manumbalik sa ating Panginoon ang kanilang faith. At hindi siya nangimi na maghugas ng swelas ng kanyang disipulo kahit na siya pa ang leader nila. Hindi siya nag-atubiling yakapin ang mga may sakit at pagalingin ito, lalo na yung mga may leprosy na kung saan talaga namang physically pwede talagang mandiri tayo dahil tao lang tayo, pero ang ating Panginoong Jesus never niyang pinakita sa atin sa tao na nandidiri siya sa mga ganitong klase. So kung itong mga bagay na to ay nagagawa ng ating Panginoong Jesus, sino tayo para hindi sumunod sa Kanya? Sino tayo para magpakataas sa ating sarili? So, ang ganda po ng gabing ito, ng gospel po ngayon, kasi parang it's a reminder again for us as a servant, tayong mga workers. Kahit po wala po tayong katungkulan, like hindi tayo kasama sa gospel choir, hindi tayo preachers, kahit attenders lang po tayo po ay servant of God na po. So pinapaalala sa atin na every time tayo magsiserve, we are doing this because gusto natin maibalik ang parangal sa ating Panginoon at hindi para sa atin. So, yun po yung nakuha ko ngayong gabi at hayaan ko po yung mga kapatid natin na sabi rin po, mag-share ng kanilang reflection. Unahin na natin Sis Rach, ready ka na ba? Kasi baka mag-ano si baby eh. At kagalingan din po pala kay baby Faith. It's Rachel. Sis Rach, pa-unmute na lang po. Eh, nag-chat yata po sa iyo si Rachel. Hindi ba? Sige po. Sige. Hindi, kasi Opo. sabi niya sa akin, try lang daw. Kung hindi Opo. pa natutulog si baby. Sige Opo. po, Brother Noriel. Ako muna po. Sige po. Mapagpalang gabi po sa ating mga mananampalataya ngayong gabi po. Ito po nakuha ko po dito ay yung sa pamagat pa lang po ay talaga sabi po dito pala laban sa mga eskriba at mga Pariseyo. Sila po isa po yung nakakapag-aral ng salita ng Diyos na nakakapakinig ng salita ng Diyos na nangaral. Sa panahon ngayon, sino ba yun sa atin? Parang tayo lahat yun, di ba? Lahat na sumunod ay babalas din ito, yung gospel na ito. Bilang tayo ay sumusunod, ay dapat nating tuwirin natin yung ating mga kamalian. Bilang sumusunod, dapat tayo ay maging huwaran. Huwaran ng mga tao na nakikinig ng ating mga sasabi, nakikinig na nakikita yung ating ginagawa. Bilang tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo at tayo ay hawak natin ang ng El Shaddai, dapat makita rin sa atin bilang tayo ay anak ni El Shaddai, Yahweh Adai. Maging huwag tayo sa bawat isa. Paano maging huwaran? Kung ano man nakikita nating kamalian sa atin, ang alam na nating mali ay huwag nating hayaan na ibang tao pa
yung makakapuna ng ating kamalian. Tayo, bilang tayo sumusunod, tayo mismo ang makakaalam na mali pa yung ating ginagawa. Kasama po ako dito na akala ko na tama pa po yung ginagawa ko, pero sa mata ng Diyos pala, mali na. Kaya dapat na po ma-discern na bawat ginagawa pala po natin ay tama. Dapat bawat na ating kinikilos bala natin ay tama. Dapat malaman agad po natin ito. Kasama po dito talagang tamang-tama po sa amin at ito yung gospel po na ito. Kailangan din na bilang sumusunod sa ating Panginoon, napapakinig ng salita ng Diyos, dapat yung kung anong kinikilos natin, kung anong ginagawa, dapat alam natin na tama at ang mali. Yung malaman natin yung tama at ang mali. Ang po natin dito na ang gagawa po natin dito talagang hingi natin yung tulong ng ating Panginoong Jesucristo bilang na hindi natin makakaya ng ating sarili lang. Gawin natin na hingi natin ang tulong ng ating Panginoong Jesucristo na mabago kung anong dapat na baguhin sa atin, kung anong napupunan ng ibang tao din, ay babago natin sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo. At yun lang po at maraming mga pagpapalang gabi po sa lahat. Thank you po, Brother Noriel. Salamat po sa mensahe, no? Let us be a good example. Sabi nga ng ating mga preachers din, na naririnig din natin lagi sa kanilang preaching na maging huwaran tayo na makita sa atin ang Panginoong Jesus sa gawa natin. Hindi lang sa pagsasalita, hindi lang sa pagsabi ng salita ng Diyos, no? Kung hindi, mismong ginagawa natin, pakikisama natin sa iba, paano tayo tumulong, paano tayo magmahal, paano tayo magpatawad. Lahat po ito, sinasabi nga ng ating mga preachers na kahit hindi na magbasa ang isang tao ng Bible, parang nagbasa na rin sila dahil sa nakikita nila sa atin. So, salamat po sa reminder na ito na maging huwaran tayo at i-discern natin kung ano ang tama at mali at huwag nang ituloy kung mali. Hingi tayo ng gabay sa ating Panginoon para magawa natin ito. Kaya naman, ang susunod na magsasalita ay ready na ang ating pinakabatang preacher na si Brother Martin. That's good. All the time. My sharing is for today. We need to follow Jesus' commandments and be humble all the time. Thank you. Amen. Follow His commandments and be humble every time. Brother Martin, pagka lagi niyo pong ipapaalala yan sa mga kasama mo, ha? Mga kuya, mga tito, tita. Be humble. Huwag be humbog. Yun po. Sino pa po ang susunod? Siguro po, tawag po ulit tayo sa Zoom din po. Si Dovi? Ready na po ba kayo? Yes, sis. Blessed evening po sa lahat. Yung aking pong napagnilayan ay yung verse 3. Kaya't inyong isagawa at sundin ang lahat ng mga sinasabi nila sa inyo. Ngunit huwag ninyong gawin ang kanilang mga ginagawa, sapagkat iba ang kanilang ginagawa sa kanilang sinasabi. So, ang reflection ko po dito, o napagnilayan ko po dito is parang ang daling sabihin, mahirap gawin. Madaling ipangaral,
ang hirap isabuhay. So, yung katuruan ni Lord, ang teaching lang ni Lord, ang ating susundin, paniniwalaan, para hindi tayo maligaw. Huwag nating sundin ang mga Pariseo o katulad nating mga tao na alam niyo yung doble cara. Hindi mo alam yung other side, maganda, or other side, masama. Kaya yung ituturo na dapat ang ituturo ay yung tama at magandang halimbawa. Sabi nga, yung kasabihan na lagi nating naririnig, action speaks louder than words. Pero dito sa gospel na to, parang baliktad. Kasi parang puro salita pero kulang naman sa gawa. So katulad sa example sa ating mga magulang tayo, kung sasabihin natin ng ating mga anak magsimba kayo. Pero tayong mga magulang hindi naman nagsisimba. So paano tayo susundin ng ating mga anak kung yung salungat ang ating sinasabi kaysa ating mga ginagawa? Tapos meron akong napagnilayan na salita na galing kay Pope Paul VI. Nakalagay dito na, modern men and women do not listen to teachers. If they do, it is first because the teachers are witnesses. Sabi nga, ang mga tao daw ay sa makabagong panahon ay hindi na nakikinig sa mga guro. At kung sila naman ang nakikinig sa mga guro, ito dahil ang mga guro ay saksi sa kanilang tinuturo. Mga kapatid, at madaling mangaral o magsasalita, madaling magsabi na magandang katangian at gawain, pero ito'y hindi nakikita at isinasagawa. Ang mga tao na sa modern panahon, lalo tayo ngayon, ay hindi na naniniwala. Kaya sa natin ngayon, kailangan natin ng mga halimbawa o example kaysa puro sa salita. Kung baka tayo pag nangangaral o magtuturo, dapat pagpakita ng magandang o mabuting halimbawa. Sabi nga, teach or preach a good example. Meron pa po ako isang isi-share na sabi there are those who seek knowledge for the sake of knowledge. Ang tawag daw doon yan is curiosity. Yung gusto mong malaman kasi gusto mo lang maunawaan. Curiosity daw ang tawag doon. So, isa pa, there are those who seek knowledge for the sake of others. Ang tawag daw doon is vanity. Kaya gusto niyang matutunan kasi gusto niyang na ma-impress ang ibang tao. But there are those who seek knowledge for the sake of service, and that is called love. Yung inaalam o tinuklas mo ay ginamit sa paglilingkod at pagpapakita ng mabuting halimbawa, yun daw ay tawag at pag-ibig. Yun lang po at magandang gabi. Papagpalang gabi po sa lahat. Amen. Amen. Thank you po, Sis Dovi. Medyo madami-dami yun, ano? Pero ang parang nakuha ko sa iyo is madaling sabihin, pero mahirap gawin, which is totoo. Pero tayo po na nakakapakinig, we know how to answer that. We know how to fight yung kahirapan na gawin natin. It's tayo sa Word of God para mas maintindihan natin kung bakit natin ginagawa. Kailangan natin gawin yon. So, mahirap man gawin, pero ang lagi nating sinasabi, sinusubukan natin. And with the help of our prayers, kaya tayo nagpipray ng sama-sama is because para nga ma-overcome ang mga ganitong struggles natin sa buhay. And alam naman natin na hindi tayo pababayaan ni Lord kung
tayo ay gagawa ng para sa kabutihan. Kaya, yun, gawin natin yun. Yung action speaks louder than words tayo. Doon tayo sa part na yon para makita ng iba na kung anong dapat na tularan na gawin. So, yun. Maraming salamat, Sis Dovie. Meron pa po bang mag-share sa mga preachers din natin na nasa studio? Mag-ano lang po, since kayo po yung nandyan sa studio, lumapit na lang po sa, hindi ko natatawagin na. Ayun, may tumayo na at hindi ko siya makita. Si Brother Aaron ba yan? Apo, ano po, Ayun. kasi bibigyan yung lahat. Purihin po natin na Panginoong Isus. Dito po, aking pong pagninday, dito po nagbabala po ang ating Panginoong Isus sa mga Pariseo at Eskriba. Ito, alam po natin na ang mga Pariseo at Eskriba ay napakadubhasa sa kautan ng ating Panginoong Yahweh. Dahil binigay sa kanila ni Moises, sila yung nag-aarang salita ng Diyos noong unang panahon. Dito sa ating ipinapakita na yung sinasabi, gawin ang itinuturo, wag nating gawin yung kanilang gawain. Dahil sila nagturo, pero hindi nila ginagawa yung pagtuturo nila, which is yun ang babala ating Panginoong Jesus. Kaya sa atin bilang tayo manampalataya ng Panginoong Jesus, pakinggan natin lagi ang kanyang sinasabi. Dahil yun ang mas makakabuti sa ating buhay pananampalataya. At bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, dito napakita yung huwag na tularan na maging pakitang tao lang tayo sa mata ng Diyos. Kailangan maging, kumbaga, yun nga sinabi ni Brother Chris noon, nakikita pa lang tayo ng ating mga kapwa, parang nababasa na tayo bilang isang Biblia na pipicture na sa atin yung salita ng Diyos, na hindi na tayo nagpapakitang tao lang. Pinapakita rin sa salita ng Diyos na kailangan nating maging lingkod, hindi tayo ang paglingkuran. Tulad ng mga preachers nga po, hindi naman po namin inaangat ang aming sarili, kundi ang inaangat namin po dito ay ang kapurihan lagi ng ating Panginoong Kristo. Tayo maglingkod natin sa kapwa ng buso upang ipahayag ang kanyang mabuting salita na kailangan natin na ma-spread ang gospel upang sa maraming ikaliligtas ng ating mga kapwa. Dito nga po ito rin po nakita ko yung pagiging yung pinapakita ng ating Panginoong Hesus, yung pagiging mapagpakbaba. Kailangan natin embrace yung humility natin dito. Yung yakapin ng yung pagpakumbaba, katulad ng pagyakap sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paano niya tayo niyakap, ganun din ang ating gagawin natin sa ating mga kapwa. Sabi nga po, God gives grace to the humble. Kaya yun lamang, maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Thank you po, Brother Aaron. God gives grace to the humble. Lagi po yan sa atin. Ilang beses na po natin napapakinggan yan sa Bible o nababasa yan. Na which is dapat talaga natin gawin. Salamat po. Sis Resi, nandyan ka po pala sa Puri po ang Diyos na Christ at ang reflection po sa Mateo 23 verse 1 to 12. Paano magpapakumbaba at kung paano tayo mabubuhay na may pagpapakumbaba sa kanyang banal na harapan. Dahil hindi tayo makapaglingkod ng tama sa Panginoon kung hindi tayo marunong magpakumbaba. Pag nagpapakumbaba, kapag tayo nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, doon nilalagay natin ang ating buhay sa sitwasyon na ang Diyos ay makakilos sa buhay natin sa mga sitwasyon
na napakabigat ng ating isip sa ating puso ay hindi natin kaya. Sabi nga ang turo ni Jesus sa mga tao at sa mga Pariseo, kunin daw ang mga turo, yung karuan na tama at mabuti ay ang puno. Pero yung mga kaugalian at mga gawi na sa paningin natin ay hindi tama, ay hindi natin dapat tularan dahil ang mga Pariseo, sila ay napakatalino. Sila ay master nila ang salita ng Diyos. Ngunit, kung sila ay nagpapahayag o nagtuturo ng salita ng Diyos, yung kanilang mga karunungan, kaalaman tungkol sa banal na kasulatan, hindi naman nila ini-apply o isinasabuhay kanilang mga buhay. Kung baga, ang mga Pariseo, sila ay wala silang iniisip kundi ang sarili nilang kapakanan. Nais nila laging kapag sila ay lumalabas, nais nila ay sila ay purihin, kilala, tanyag, maging sa mga pinupuntahan nila na pagtitipon, feeling nila dahil lagi nilang gusto nila sila ay VIP. So sabi nga, sila ay mapag-ibabaw. So ang pagtulong nila maging sa kanila kapwa ay pakikitao lang. Pinapakita nila na akala mo sila ay buong puso na tumutulong sa mga nangangailangan, pero sa kanilang kaibuturan ng puso nila, hindi yon totoo. Gusto lang makita ng mga tao sa paligid na sila ay gumagawa ng mabuti. So, sabi pa noon, noong panahon nila, kapag ang mga Pariseo, gustong-gusto din nila silang tawaging guro. Ngunit sa panahon nila, kapag tinawag ka guro, ibig sabihin prestige. Ibig sabihin talagang kapag ikitinawag nilang guro sa kanilang kakanahunan, ikaw ay talagang nakakangat sa kanilang lahat. So ang sabi ni Jesus, huwag kayong patawag ng guro o ama dahil iisa lang ang ama at iisa lang ang guro. Walang iba kundi ang ating Diyos. So, sa paningin ng Diyos, ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Tayo ay makapatid sa harapan ng Diyos. Kaya nga tawag natin brothers and sisters. So, nangangulugan na tayo magkakapatid sa pananampalataya. So, sa pananaw ng Panginoon, walang malaki, walang maliit, walang mayaman, walang mahirap. Lahat tayo, walang titulo. Lahat tayo ay importante sa ng Diyos at doon ipinapakita ng ating Panginoon na tayong lahat ay kanyang mahal. Dahil sa pagpapakita niya, di po ba doon yung pagmahal na ipinakita sa atin, di ba? Doon siya inihandog niya ang kanyang buhay para tapusin ang ating kasalanan. So ang sabi nga ng Panginoon sa mga alagad, ang nais maging dakila ay dapat maging lingkod ng lahat. So kapag iisip mo ito parang salungat dahil dito sa sabutan,
So kapag ang tao matalino, mataas ang pinag-aralan, mayaman, sikat, makapangyarihan, so ikaw ay dakila. So ngunit sa Panginoon, kung ikaw ay naglilingkod sa Kanya, sa iyong kapwa, ng buong puso, at wala kang pinili, ibigyan mo ng mamahal, at pagtulong na bukas palad ang iyong kapwa, ikaw, sa harapan ng ating Diyos, ikaw ay dakila. So, minsan, sa buhay ng tao, kapag ikaw ay nasa mababang estado, di ka pinapansin. Ngunit kapag ang tao, nasa mataas na estado, kahit yung gawin mo, ikaw ay laging pinapansin. Ngunit sa Diyos, ang tinitingnan ay ang ating puso. At kung paano tayo maglingkod sa Kanya. So, kapag ang isang tao ay nananatili at nagpakumbaba sa Diyos, mismo ang Diyos ang mataas at magbigay sa iyo ng parangal sa tamang panahon. Dito sa mundong ating ginagaliwan, wala tayong ipagmamalaki sa tao maging sa harapan ng Diyos. Dahil ang lahat ng meron tayo sa sanlibutan, ang buhay, lakas, lahat ng meron tayo ay lahat sa Diyos. Sabi nga, sa bawat sitwasyon ng ating buhay, piliin natin na tayo ay magpakababa. Dahil sa pagiging mapagpakumbaba, walang natatalo. Laging tayong mananalo dahil sa bandang huli, may ilalaan ang Diyos na prize o pagpapala sa ating buhay. So, nais ko lang pong iwan sa ating mga kapatid na natili tayo papakumbaba sa harapan ng Diyos sa ating kapwa. Isabuhay natin ang salita ng Diyos upang mabigyang kaluguran ang ating Panginoon at mapabilang tayo sa true disciple of God. So, yun lang po at maraming salamat. Thank you, Sis Resi. Let us all be a true disciple of God. So we should not serve without seeking recognition. So hindi yun yung purpose natin kung bakit tayo nagsiserve, no? Our purpose is not to make ourselves great, but to make Christ known. Yun po lagi ang tatandaan natin pag tayo ay nagsiserve sa ating Panginoon. So maraming salamat po, Sis Resi. Okay po, sige po. Okay, saglit lang po. Palang gabi po muli mga kapatid kay Krista, no? Pumasok lang sa akin kung ano. Dugtungan ko lang yung sinabi ng ating anak si Martin, no? Yung be humble. Paano ba tayo maging be humble? Una po, mga kapatid kay Krista, upang isang humble. Be humble. Una po, suriin natin ang ating sarili. Tingnan natin kung ano yung pride natin. Diba? Kasi yung pride, ito yung hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Tulad ng gospel natin, ito babala sa mga parisiyo at skriba, na nila na mali ang kanila ginagawa kung hindi kaya nilang tanggapin. So, ang kwan ko dito po, yung last part, yung gospel na sinasabi, ang nagpapakataas ay siyang ibababa. Kaya po ang pride, kapag hindi kapatid natin gabayan, patuloy pa rin tayo nagpapakataas na alam natin ang ating mga gigawa, alam natin kung ano man ang sa ating tuturan, nasa ating puso, na mama ang gawa, yun po yung sinasabing wala tayong pagkakaiba sa mga iskriba. Kaya tayo ay binabalaan na magbago tayo. Amen? At kung tayo naman ay magpapakababa, tayo ng isang kamilyo, makakapasok sa karayo. At yun sabi ng Panginoon, ang sumusunod ay siya makakatok sa kaharian ng Diyos.
po kayo'y magpapakababa. Amen? Amen. Isang mapagpalang Amen. gabi po. Thank you po, Brother Ray. So, wag tayong magmataas. Sige po, Brother KR. Pagpalang gawin po sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Sa verse 5 po tayo. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Mga kapatid, pag sinabing pakitang tao, ibig sabihin, mapagkunwari. Amen? Ibig sabihin, mapagpanggap. Amen? Ibig sabihin, plastic. Amen? Ibig sabihin, peke o counterfeit. Amen? Mga kapatid po kay Kristo, ang pakitang tao ay manlilinlang, deceiving. Ito ang tanong sa atin ngayong gabi, mga kapatid ko kay Kristo. Paano? Nagising ka? Nagising. Hindi rin ako. Let's ano ba ang klase ng paglilingkod naman tayo? Tunay ba o peke? Tunay ba o mapanlin lang? No, tunay ba o mapagtanggap? Mga kapatid ko Kristo, binabalaan po tayo ng ating Panginoon ngayong gabi na dapat po ang ating paglilingkod kailangan hindi lang sa labas maganda. Maganda, matulungin dahil maraming nakakakita. O pag tayo'y nangailangan, gusto natin, may mga tumutulong sa atin. Pero kapag tayo ang hinihingan ng tulong, kahit kaya natin, hindi tayo makatulong kasi hindi convenient. My dear brothers and sisters, baka makinis yung labas, makintang labas, pero bulong loob. My dear brothers and sisters, ang babala po ng ating Diyos ngayon, total nandito na tayo sa gawain. Nasimulan na natin ito, gawin na natin ng tama. Let's do it right, my dear brothers and sisters. Tignan nyo, ang 1,000 pera, tunay at saka peke. Kapag ibigin mo yung tunay, makabili yan ng kung anong gusto mong bilhin. Pero pag yung peke, kahit na anong ganda ng peke, kahit na anong bago ng pera, hindi po yan makabili. Ibig sabihin, my dear brothers and sisters, pag tunay po ang ating paglilingkod, tatanggapin tayo ng ating Panginoong Jesucristo. May value tayo. Pero pag peke ang ating paglilingkod, wala tayong value. Baka pag dinala tayo sa harap ng Diyos, hindi tayo matatanggap. So, kailangan mga kapatid, nandito na tayo, gawin na natin ang tama. Wag nang yung pakitang tao lang, wag lang forma. Kailangan gawin kung ano yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kasi mga gusto ng Pariseo at Skriba, yung mga VIP o mga makamundong ano yan eh, yung attention ng tao, yung gusto mo ikaw ang nakikita, mga makamundong bagay yan. Kailangan iwan na po natin yan. Kasi ang mga kapatid ito, tanda natin ha. Tanda natin. Dito sa mundo, kaya po rin bumili ng relo, pero hindi natin kayang bumili ng oras. Dito po sa mundo, kaya po nating bumili ng kama, pero hindi tayo makakabili ng mahimbing na tulog kahit anong dami ng pera natin. My brothers and sisters, reminder po sa atin, sa bawat isa. Ang mundo
ay maraming ino-offer na kaya pong ibigay ng Diyos. Pero kapatid, ang Diyos ay ino-offer sa atin na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya sa Diyos lamang tayo at huwag po tayo papadaya dito sa mga makamundong bagay. Isang mapagpalang gabi po sa atin. Amen. Salamat po, Brother KR. So, hindi natin kayang linlangin ang ating Panginoon. Kaya nating malinlang ang ating mga kasama, mga kapatid, pero ang ating Panginoon, alam niya kung anong nasa ikabagturan ng inyong puso. Kaya dapat maging totoo. Sabi nga ni Brother Chris, huwag tayong maging baduy. Dapat tayong lahat maging bagay. God bless po sa ating lahat. Salamat po, Brother Chris. At, Brother Arman, bago po kayo magbigay ng sharing mo, si Brother Lope po, pakinggan po natin kasi minsan lang po ito mag-request. Sige po, Brother Lope. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga brother, sister. Pumasok lang po sa bali, ang sa word of the day po natin is humility po. Sa pagsunod po natin sa ating Panginoon, hindi po tayo sa mga problema. Sabi nga ni Jesus, di ba? Sabi nila Pedro, iniwan ko na ang aking pamilya, ama't ina. Pero sabi ni Jesus na may kaakibat na pag-uusig. Sa aking buhay sa aming buhay pananampalataya na aming mag-asawa, dumaan kami sa sobrang batikos ng inabot namin sa gawain. Nakalaban namin, kumalaban sa amin ay gagamitin ni Lord minsan kasama natin. Hindi naman lumalayo ang gagamitin ng kalaban ng malapit sa atin, kasamahan natin. For the story short po, napagtulungan kami ng una nung working committee, tapos assigned preacher, then head ng buong Bulacan. Para napakabigat po na sa maling akusasyon lang po na at sabi nga po talaga pag naglilingkod ka, babatuhin ka talaga ng mga pagsubok na, pero nandiyan si Lord. Dumating pa ang punto na pinahiya kami mag-asawa sa harap ng mga kasamahan namin sa gawain na mga coordinator, kasi magsisibabaan sila. Biglang isinama kami sa meeting, tapos nung pinakain pa kami, kaso nga lang parang hindi kami makakain nung time na ginukuhan kami na biglang sinabihan ng asawa ko na choir ka lang, kumanta ka lang, hindi mo kailangan Tinanong kasi asawa ko, ano bang position mo? Choir ka lang. Choir po, sir, sabi niya. Kung gayon, kumanta ka lang. Huwag kang makikialam sa Noong time na yon, tapos sabi pa sa akin nung head ng Bulacan, sabing ganon, Brad, nung napangasawa mo ba yung asawa mo, talagang madaldal na ba yan? Sabing ganon sa akin. Talagang nagtimpi lang ako na ayokong bastusin. Hindi na lang nag-imik na lang kaming mag-asawa, tumahimik na lang kami. At pinagpasa Diyos na lang namin. Dahil nakinig yung head kasi preacher niya yon, head, mo, DIC namin. Tapos yung working committee pa. Kaya yun yung sumbong ng dalawa, yun yung yung pinaniwalaan
head na sa Bulacan. Pero iba talaga si Lord pag kumilos. The following gawain, mag-a-assign ng magpipili ng magiging kapalit ng mga bumababa. Pero sa awa ng Diyos, tunay nga na kapag si Lord ang kumilos, sa awa po ng Diyos, nung nagbotohan, naging assistant coordinator po yung asawa ko. At kung sino po ang nagmaliit sa amin, siya po nag-assign sa asawa ko bilang isang assistant coordinator ng gawain. Tunay nga na hindi nagpapabaya si Lord na alam ni Lord kung ano yung kalooban namin. Magtiwala lang tayo sa Lord kung ano yung plano niya. Minsan talaga parang mahirap sumunod, pero kailangan nating magtiwala tayo kay Lord na hindi natutulog si Lord. Gagawa siya ng paraan upang iangat ka. Kung ko lang mga kapatid, wag natin tingnan yung bilang sa pananampalataya, wag tayong tumingin sa tao. Kahit sino pa yan, kahit preacher yan, kahit ano. Importante, sabi nga namin mag-asawa, kasi yung mga parang sabi sa amin nung yung dating coordinator na baka daw hindi na kami umattend. Sabi namin mag-asawa, hindi naman sila pinaglilingkuran namin si Lord naman pinaglilingkuran namin. Amen. Bakit kami hindi attend? Kahit attender lang kami, kahit wala akong posisyon, sabi nga ng asawa ko, be-attend kami. Hindi naman siya yung pinaglilingkuran namin si Lord. Amen. Kaya mga kapatid, patuloy lang tayo sa paglilingkod sa Lord. Sa magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po, Brother Lopez, sa pag-share nyo ng inyong journey sa ating pagsunod sa ating Panginoon. So tuloy lang, serve lang tayo, tuloy lang tayo. So dumako na po tayo sa ating anchor preacher na si Brother Armand. Isa pong mapagpalang gawin sa ating lahat mga kapatid. Sa totoo lang, give things na. Pero napakaganda nga po nung ating ngayon, ng ating gospel na sa muna pong papuri sa ating Diyos na buhay, mga kapatid. At nakaganda po nung gospel natin ito, paalaala po sa atin na tayong mga ikot, sabi nga po, katulad po sinasabihan ng ating Panginoong Hesus, yung mga tao, yung kanyang mga alagad, na itong mga Pariseo at mga iba ay ito yung dalubhasa sa ating mga sa ng ating mga kapatid na basa sa mga kapunan ng ating Panginoon sa Shaddai. So, para po sa akin, kung tayo po ay nabiyayaan ng mga gift na ito, dapat pa rin po tayong magpakumbaba. Hindi po tayo maging mataas kung tayo man po ay nangangalalita ng Diyos. Tayo po ang po dito sa gospel, yung pagiging makababa po tayo. Kahit sabi nga po doon sa di ba sabi doon sa Matthew 23:3, kaya gawin ninyo ang tuturo nila at sundin ang nilang iniuot. Ngunit huwag yung tularan nilang mga gawa sapagkat hindi nila sinasagawa ang kanilang pinangaral. So yun nga po, sinasabi dito ng ating
Panginoong Jesus na nating din yung kanilang mga gawa kung ang ating sundin yung mga itinuto nila. So kahit po tayo halimbawa na biyayaan po tayo na magkaroon po ng mga ganitong pangunawa o yung mga bagay na kuwan, magpakababa rin po tayo sa kuwan. Yun po ang nakakagod sa ating Panginoong Diyos. Kaya siya dahil at sabi nga po doon sa sabi, huwag ninyong tularan ng mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap, kalugod-lugod niya. Ayon nga po sa Roma 12 verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mapatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti at kalugod-lugod sa Kanya at talagang ganap. So sinasabi dito na huwag nga po natin tularan yung turo na yung gawa ng mga Pariseo, kundi ang ating susundin ay yung iniuutos nila, yung mga sinasabi. Sabi nga po doon sa Deuteronomio chapter verse 32, sundin ninyong buti ang lahat ng inuutos ko ninyo, walang labis, walang kulang. So ito po yung sabi ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai na yun po ang ating sundin, yung kanilang mga ipinangangaral, pero yung kanilang gawa, huwag natin tutularan. So, doon sa verse, doon po sa Matthew 23 verse 4, nagbibigti sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao, ngunit daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. So, ang ginagawa po ng mga eskriba ng Pariseo, nibigyan ng mga task, ano pa man, na mga pasahin ng mga tao, pero hindi sila tutulong. Sabi nga po doon sa Matthew 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagalat na bibigatan sa inyong pasanin. Dito po nakita natin itong mga Pariseo at mga eskriba ay nagpapakita sa ng walang masakit sa mga tao, pero kung lapit po tayo sa ating Diyos, sa ating Panginoong Diyos, gagaan ang ating mga pasanin sa ating buhay. Kaya po mga kapatid, kung tayo man po ay may mga problema o ano pa man, ilapit natin sa ating Diyos. Dun po sa chapter 23 verse 5, bawang pakitang tao ang kanyang lalaparan sa bakterya at hinahaan palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. So, ibig sabihin po nito, sila yung gusto silang matanyag. Ang sabi po sa Matthew 6 verse 1, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpa buhat sa inyong amang nalangit. Gayon po ang ipakikita sa ating tawa. Kung mapakitang tao man po ay talagang hindi po yung nakakalugod sa ating amang nasa langit. At doon po sa Matthew 20 verse 11, pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ng lahat. Maging lingkod ng lahat. Nabasahin ko na lang po dito. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo.
Kung gusto po nating maging dakila, ay dapat po tayo ay maglingkod sa ating kapwa. Sinasabi dito, ang pinakadakila sa atin ay dapat maging lingkod ng lahat. So, may sa atin po, katulad po sa trabaho, halimbawa, yung pong isang supervisor, kung gusto natin pong maging po sa mga tao, yung isang supervisor po, kailangan niya ng mga gagamit ng mga tao para yung supervisor na ito na lamang po ang mag-aayos pagkuko ng mga gamit. Para sa ating buhay po pananampalataya, tayo po ay maglingkod sa ating buwa. Ano man po yung din nating itulong sa Kanya, o paman, tulong po tayo ang bukal sa ating kalooban. Sabi nga po doon sa Mark 10 verse 43 to 45, ngunit hindi gayon ang dapat umilal sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang tao ay narito hindi upang paglingkod, kundi upang maglingkod at ibinigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. So, tularan po natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Nung siya po'y naprito, hindi po siya piglingkodan ng mga tao, kundi po yung naglingkod sa atin. Ibinigay po niya yung kanyang buhay para matubos yung mga kasalanan natin. At tayo po ay makapamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. At doon po sa Matthew 23 verse 12, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay tataas. Ito po yun. Kung ito nga po ay sa itong ito tayo po ay sabing mayaman o ano pa man, kailangan din po natin magpakababa sa harap ng mga tao para tayo po ay maging kalugod sa harapan ng Diyos. Sabi nga po doon sa 2 Timothy 3 verse 17, sa gayon ang lingkod Diyos ay maging handa sa lahat ng mabuting gawain. So kung tayo po ay magiging lingkod ni Yahweh Shaddai, kailangan po tayo ay maging handa kung ano man po yung mabubuting bagay, kailangan po tayo sa lahat ng gawin natin. Kung ano po yung ibinibigay sa ating mga utos, sundin po natin ang naayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. At doon po sa doon po sa Luke chapter 18 verse 10 to 15, po ay yung sinasabi na dalawang nanalangin. May dalawang lalaki na napumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at isa'y publikano. Tumindig ang Pariseo at pabuti na nalangin ng ganito: O Diyos, na nagpapasalamat ako sa aking iyo, pagkat di ako katulad ng ibang magnakaw, mga mangungulong o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makaluwa akong nag-aayuno sa loob na sa linggo. Nagbibigay ako ng ikapo at lahat kung ano ng lahat kinikita. Samantalang ang publikano ay nakatayo sa malayo, hindi makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwi at kinalugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, kasi sino man nagpapataas ay ibababa at ang nagpapakaba ay itaas. So dito po sa kung ito po, mga kapatid, kailangan po natin tularan yung una, ang ating pong kunin ay yung
napakaganda po ng pangalawang sinabi yung publikano. Kasi sa kanyang panalangin po, hindi po siya nagpakataas, kundi ang kanyang sinabi doon ay kung paano siya patatawarin dahil umamin po na siya makasalanan at dapat siya ang ating Panginoon o ang ating Panginoong Yahweh siya din mahabag sa kanya para yung kanyang kasalanan po ay mapatawad siya. So sa ating pong buhay pananampalataya, ganun din po na huwag po tayo papakataas para tayo po ay hindi, kumbaga sa magpakababa pa rin po tayo. Kahit anong estado ng ating buhay dito sa mundo, kailangan po tayo ay magpakumbaba at para po tayo itas ng ating Diyos at sundin natin ang lahat ng kanyang mga upang tayo po ay magkalugod sa kanyang harap pa. Kung ano man po yung ating mga nagawang kasalanan, sabihin natin sa kanya, ay hingi natin tawad para po tayo ay maging lugod-lugod sa kanya. Yun lamang po at magandang gabi sa ating lahat. Thank you po, Brother Arman. So, takeaway natin, paano tayo ma-apply sa ating buhay ang katuruan ng ating Panginoon. First, practice what we preach. Second, serve without seeking recognition. Third, lift burdens and don't be a burden. And finally, and the most important is give back to God all the glory. So, yun po. Maraming salamat po at tayo po ay mag-closing prayer na. Brother Dennis? Handa po natin yung mga sarili mga kapatid sa oras na ito. In the name of the Father, and of the Holy Spirit. Amen. O dakilang Diyos, magpalang samba patuloy kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan amin. Sapagkat, Lord God, patuloy na ang aming hininga ay nararamdaman namin, Lord God. At ang hangin na ito ay iyong hininga, Lord God, na nagurugtong, Panginoon, sa aming buhay. Yahweh, salamat sa pagkakataon mo. Kung Panginoon, nagdang kaming maging mababa sa lahat ng pagkakataon. Huwag mong haan, Lord God, na maging mataas kahit sino pa man na aming nakakalamuha, Lord God. Sa aming mga katrabaho, Panginoon, makita ka sa amin, Lord. Ikaw ang maging salamin nawa kami, Panginoon, na aming pinaglilingkuran ang Diyos ng kataas-taasan. At silang madapa sa pamamagitan namin, Lord. Maakay na sa iyong paan. Kaway sa oras na ito, patuloy kami nagpapakumbaba na kami walang magagawa sa lahat ng bagay, Panginoon. Kaya sa oras na ito, muli-muli ka, Panginoon, ay dumadalangin sa iyo. Sapagkat, Lord God, ang trono mo ay ang kalangitan. Ang iyong apakan ay ang lupa. Kaya't naanto kami, Lord God, sa pinakamabang parte, Lord. Kaya namin ibaba ang aming mga sarili upang maabot ang aming mga panalangin. Yahweh, mulit-muli pinapanalangin namin ang mga may karamdaman sa oras na ito. Sa pangalan, Panginoon ni Jesus, ito'y pagalingin mo, Lord God. Sa pangalan mo, Lord Yahweh, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Na itong si Satanas, Lord God, ay patuloy, Lord God, na kumikilo sa gawain ito. Kung ang mga lingkod mo, Lord God, ay upang hindi magampanan ang kanilang mga gawain, Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy kami nagkakaisa. Na siya ang dahilan ng lahat ng kahirapan, Panginoon, sa mundong ito. Na siya ang dahilan ng lahat ng kakuluhan sa mundong ito. Na siya ang dahilan ng pagkabahagi, Lord. Na sa oras na ito, Panginoon, tuloy kami nagkakaisa, Lord. Na siya aming itinatakwil sa pangalan mo, Lord God. In Jesus' name, Lord God, hallelujah. Lumayo ka, Satanas, sa iyong mga lingkod. Sa pangalan mo, in Jesus' name, wala kang karapatan sa bawat isa. Sa mga may karamdaman sa oras nito, kapalaya namin sa hangin. In Jesus' name, nilalabanan namin. Hallelujah, hinuhulog sa bangin na walang hanggan. At ikukulong doon upang hindi na makapaminsala sa mga lingkod mo. Yahweh, muli tinataas namin sa iyo ang kapatid namin, Sister Honoria, Lord God,
na nagdanas, Lord God, ng cancer. Hallelujah sa pangalan, Lord God. Ibaba ang spirito ng kagalingan sa kanya. Ngayon din, Lord God, hallelujah, ang aming kapatid na si Crisette, Panginoon, na nasa ospital, si Sister Beth, Lord God, hallelujah, ang kanyang kamay na hindi maitaas ay maigagalaw niya ng pangkaraniwan ngayon din, Lord God, ng normals. Hallelujah, Lord. Ngunit inaas namin sa iyo ang may lahat ng may karamdaman sa oras ito. Hallelujah, 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 Lord God. Ang aming mga kapatid, hindi man namin mabanggit ang kanilang mga pangalan, Lord God. Kilala mo sila, Panginoon, ang iyong mga lingkod, ang gustong sumunod sa kalooban, Lord God. Hallelujah. Itong ganito, Lord God, ay may hibang darating sa ang buhay. Kapagkat ikaw ang Diyos ng mga mala, ikaw ang tumawag sa amin, Panginoon. Ikaw ang pumili sa amin, Panginoon. At alam po namin, Lord God, sa iyong kapangyarihan, hallelujah, gagaling ang lahat ng may karamdaman. Yahweh, tinataas din namin sa iyo, Lord God, ang mga kapatid namin, Lord God, hallelujah, sila Brother Arman ang nagtuloy sa amin, Lord God. Ulit-muli, Panginoon, pagpalain, Lord God, ang pilyang ito, Lord Garcia, pamilya, Panginoon, na pati na yumayakap sa iyo at umaasa sa iyo, Panginoon. Na alam po namin, Lord God, na sila'y patuloy mong gamitin, palalakasin, Lord God, pananampalataya, Lord God, at muli, Panginoon, hallelujah, anuman ang kanilang pangangailangan sa kanilang buhay, ibubuhos mo ng sitik, liglig, Panginoon, at maapaw ang lahat ng blessings sa kanilang buhay, Lord God. Yahweh, tinataas din namin ang mga kapatid namin na nasa Zoom at naandito sa studio. Ano man ang kailangan nila, Panginoon, ito pinagkaloob na, Lord God. Hallelujah. Lahat, Panginoon, anak man ito, hallelujah, sasakyan, bahay, Panginoon, pera, Panginoon, hallelujah, ito, Lord God, ay nanggagaling sa iyo. At ito'y hinintulot mo, Panginoon, ihahatid ng mga anghel sa bawat isa na nakikinig, Panginoon, ng iyong mabuting balita. Salamat, Panginoon, kaya't di ibinabalik namin sa iyo pinakamataas na papuri at pasasalamat. To God be the highest glory. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Salamat po. Mag-open na po tayo ng mga video para sa photos natin.